Kuya, sandali. Bago ka pa mag-scroll, bago ka pa mag-overthink, pakinggan mo muna ito ng mabuti. Dahil sa susunod na minuto, sasabog sa utak mo ang isang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Alam mo, may 9 na teknik ang mga mas matatandang lalaki, mga teknik na dahilan kung bakit hindi sila nakakalimutan ng babae. Kahit lumipas pa ang taon, kahit ilang relasyon pa ang pagdaanan niya. At bago mo isipin na tungkol ito sa edad, hindi rin tungkol sa pera, hindi karisma. Ang tunay na dahilan kung bakit nagiging unforgettable ang ganitong uri ng lalaki ay isang bagay na hindi mo makikita sa mga tips online. Presensyang hindi bumabagsak kahit iniwan. Presensyang hindi natitinag kahit sinubok. Presensyang nararamdaman kahit hindi na kayo nag-uusap. At oo, kuya, ibibigay ko sa iyo ang 9 na teknik na yan. Pero hindi lang yon. Kapag tinapos mo ang video na ito, may isang revelation technique akong ilalabas. Isang teknik na hindi kasama sa 9, pero sapat para baguhin ang tingin ng babae sa iyo kahit hindi kanya makita ngayon. Handa ka na? Simulan natin. Kuya, bago ka malunod sa mga teknik, kailangan mo munang maintindihan ang pundasyon dahil walang silbi ang 9 na teknik kung hindi mo nauunawaan ang pinakaugat kung bakit nagiging emotionally hooked ang isang babae sa isang lalaki. Pakinggan mo ito. Ang masculine psychology, yung tunay, hindi yung napapanood mo sa TikTok, ay nagsisimula sa isang prinsipyo. Ang pagkatao ng lalaki ay hindi dapat nakadepende sa validation ng kahit sino, lalo na ng babae. Kapag ang isang lalaki ay umiikot sa approval, sa reply, sa attention, sa baka mawala siya, doon siya nagiging predictable, mababaw at madaling kalimutan. Pero ang mga mas matatandang lalaki, iba ang pinanggagalingan nila. Hindi sila umaaksyon para mapansin, hindi sila nagsasalita para magustuhan, at hindi sila gumagalaw para lang ma-affirm. Ang attraction na nabubuo sa kanila ay hindi galing sa strategy o trick, galing ito sa state of being. Yung presensyang hindi nagpapanik, yung energy na hindi nag-a-adjust para lang ma-please ang babae, yung pagkalalaking hindi kaagad nababali ng emosyon o katahimikan. Kaya sila nagiging unforgettable. Hindi dahil may sinabi silang maganda, hindi dahil may ginawa silang sobrang special, kundi dahil iba ang nararamdaman ng babae kapag nasa paligid nila. May lalim, may stability, may tahimik na confidence na hindi kayang gawing kopya ng mas bata. Ito ang foundation, kuya. Ito ang dahilan kung bakit ang babae ay hindi basta nahuhulog, kundi nahuhuok nang hindi niya makontrol. At kung gusto mong maintindihan ang 9 na teknik, kailangan mo munang malaman ito dahil dito nagsisimula ang lahat. Kuya, dito tayo magsisimula ng core mindset reset at kailangan mo tong lunukin ng buo bago ka umusad. Kasi karamihan ng lalaki, lalo na yung mas bata, nabubuhay sa mga illusion na ito. At dahil dito, nagiging mahina sila sa mata ng babae. Unang ilusyon, kailangan ko lang ng tamang message. Hindi kuya, kahit gaano kaganda ang script mo, kung wala kang masculine grounding, wala ring dating. Pangalawa, baka mali ang timing. Hindi timing ang problema, kundi ang energy na dala mo habang nagme-message ka. Pangatlo, siguro kulang ako sa tamang salita. Hindi salita ang naghuhook sa babae, emosyon, presensya, stability. Pang-apat, kailangan perfect ang posture, tone at diskarte ko. Hindi rin, kahit sobrang ganda ng delivery mo, kung takot ka ma-reject, mababasa niya iyon. Ito ang emotional truth. Kuya, ang batang lalaki ay obsessed na maintindihan siya. Gusto niya magpaliwanag, gusto niya mag-justify, gusto niya siguraduhin na hindi siya mali, hindi siya misunderstood, hindi siya mukhang mahina. Pero
Ang mature na lalaki, hindi niya ipinipilit ang sarili. Hindi siya natatakot sa katahimikan. Hindi niya kailangan ipaliwanag ang bawat emosyon, bawat desisyon, bawat galaw. Bakit? Dahil ang mature energy ay may sariling mundo. Hindi ito umiikot sa babae. Hindi ito nakatali sa approval. Hindi ito reactive sa moods or silence. Kapag may sarili kang world purpose mo, routine mo, direction mo, nararamdaman ito ng babae. At doon ka nagiging interesting, doon ka nagiging unpredictable, doon nagsisimula ang hook. Kuya, tandaan mo ito, ang lalaki na may sariling mundo, yun ang lalaking gustong pasukin ng babae. Ang lalaking umiikot sa babae, mabilis niyang kinakalimutan. Ito ang tunay na mindset reset. At dito, magsisimula ang bigat ng presensya mo. Kuya, ito na ang technique number 1, the unsaid narrative. Simple pero mabigat. Ang lalaki na hindi nagmamadaling magpaliwanag, nagiging unforgettable. Bakit? Kasi ang batang lalaki takot ma-misunderstand. Kaya kapag may tension, kapag iniwan, kapag may hindi malinaw, paliwanag agad, justify agad, message agad. Gusto niyang siguraduhin na tama ang tingin sa kanya. Pero ang mas mature na lalaki, hindi natatakot kung hindi siya agad maintindihan. Hindi niya minamadaling ayusin ang narrative. Hindi niya binibigyan ng panic energy ang sitwasyon. At dito nababali ang feminine psychology. Kasi sanay ang babae na ang lalaki ay defensive, reactive, mabilis mag-explain, eager ma-validate. Pero kapag hindi mo ginawa ang inaasahan niya, kapag hindi ka naghabol, kapag hindi mo ipinaliwanag ang sarili mo, nagiging unpredictable ka. At ang unpredictability, kuya, iyon ang pinakamalakas na trigger ng feminine curiosity. Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil may groundedness ka na hindi niya kayang basahin agad. Ito ang lakas ng unsaid narrative. Hindi mo sinabi, hindi mo in-explain, pero mas lalo kanyang iniisip. Kapag tumatanda ang lalaki, nagbabago ang pinanggagalingan ng kilos niya. Hindi na siya gumagalaw mula sa takot. Hindi na siya driven ng what if o baka mawala siya. Gumagalaw siya mula sa grounded presence, mula sa composure, mula sa tahimik na lakas na hindi kailangan ipagsigawan. At dito pumapasok ang tatlong sandata ng mature masculinity. Una, silence, weapon. Ang isang batang lalaki kapag kinakabahan, madaldal, pero ang isang mature na lalaki, kayang tumahimik at hindi nababahala kung paano siya ini-interpret. Yung katahimikan niya, hindi awkward dominant, steady, hindi natitinag. Pangalawa, awareness equal presence. Hindi niya minamadali ang eksena, hindi siya distracted. Alam niya kung ano ang nangyayari pero hindi siya kinakain ng emosyon. Pangtatlo, emotional control equal magnet. Hindi siya reactive, hindi siya umiinit ulo, hindi siya napapaikot ng drama. At dahil dito, mas lalo siyang nagiging magnetic sa mga babae. Dahil sa mundo kung saan karamihan ay emotional, impulsive at mabilis matrigger ang isang lalaking kontrolado, ang sarili ay parang bihirang hiyas. At yan ang tunay na lakas ng mature masculine grounding. Technique number 1, paintro lang. Doon ka palang nagbubukas ng pinto. Pero ang totoong pagbabago, nasa susunod na prinsipyo, ang kakayahang manatiling kalmado kahit nagiging magulo ang feminine energy. Technique number 2, the non-reactive frame. Ang attraction minsan hindi sa ginagawa mo kundi sa mga bagay na hindi mo ginagawa. Hindi ka agad nagre-react, hindi ka kinokontrol ng moods niya, hindi ka napapaikot ng drama, may inner stillness ka. At yan mismo ang nagbibigay ng emotional safe space na hinahanap ng babae. Kapag kalmado ka, nagre-relax ang feminine nervous system. At tandaan mo, ang kalmado, nakakadik. The middle path of masculinity.
Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang magtago. Nasa gitna ang tunay na lakas. Ang lalaking hindi nangangailangan natural na kaakit-akit. May independence, pero hindi malamig. May presence, pero hindi desperado. At ang focus niya, purpose, hindi validation. Kapag ang lalaki may sarili niyang mundo, hindi siya madaling kalimutan. At dito papasok ang technique number 3. Ito yung kakayahang lumikha ng epekto kahit wala ka. Hindi ito magic. Ito ang tinatawag na energetic imprint. Technique number 3. The energetic imprint. May kakaibang memorya ang feminine energy, hindi lang utak, kundi emosyon. Ang grounded na lalaki nag-iiwan ng marka. Ang reactive na lalaki nag-iiwan lang ng ingay. Ang misteryo mo hindi galing sa pagpapanggap, kundi sa lalim at sarili mong tempo. Yung tipong hindi ka niya maklasify, kaya hindi ka niya makalimutan. Ito ang tahimik na kumpiyansa na natural na humihila sa babae. Presence mo, ramdam kahit tahimik ka. Ngayon lilipat tayo mula sa purong psychology papunta sa emotional resonance. Yan ang dahilan kung bakit may mga lalaking iniisip pa rin ng babae kahit matagal nang walang koneksyon. Hindi salita, hindi effort, kundi yung tahimik na emosyon na naiwan mo sa kanya. Technique number 4, emotional stillness. Ito ang lakas na hindi passive at hindi malamig, kundi intentional calm. Sa mundo ng feminine psychology, stillness beats excitement. Laging dual instinct ng babae ang humanap ng emotional anchor, parang lighthouse. Ngayon, lilipat tayo sa mas maiwagang parte ng attraction, hindi sa itsura, hindi sa salita, kundi sa presensya ng isang lalaking may sarili niyang mundo. Yung tipo ng lalaki na kahit wala sa tabi niya ang babae, ramdam pa rin. At yan ang bubuksan ng technique number 3, ang kakayahang mag-iwan ng epekto kahit wala ka. Ito ang tinatawag na energetic imprint. Technique number 3, the energetic imprint. Ang feminine energy ay may kakaibang emotional memory. Nararamdaman nila ang lalim, hindi lang ang actions. Ang grounded na lalaki nag-iiwan ng imprint. Ang reactive na lalaki nag-iiwan ng ingay. Ang misteryo mo hindi dapat galing sa pagpapakul, kundi sa depth mo bilang tao, sa sarili mong tempo, sa hindi mo pagmamadali. Kapag hindi ka niya makategorize, hindi ka niya makalimutan. Simple lang yan. At ang quiet confidence mo, hindi nagyayabang, hindi nagpe-perform natural na magnet para sa babae. Ito ang presence na ramdam kahit tumahimik ka. Ngayon, lilipat tayo mula sa purong psychology papunta sa emotional resonance. Yan ang dahilan kung bakit may mga lalaking iniisip pa rin ng babae kahit matagal nang walang koneksyon. Hindi salita, hindi effort, kundi yung tahimik na emosyon na naiwan mo sa kanya. Technique number 4, emotional stillness. Ito ang lakas na hindi passive at hindi malamig, kundi intentional calm. Sa mundo ng feminine psychology, stillness beats excitement. Laging, instinct ng babae ang humanap ng emotional anchor. Parang lighthouse, ikaw yung ilaw na hindi gumagalaw, kaya siya ang kusang lumalapit. Ang stillness ay hindi kawalan ng emosyon, ito ang mastery ng emosyon. Kapag pinagsama mo ang curiosity plus calm, nagiging addictive ang experience. At tandaan mo, ang feminine energy nagluluwag, nagpapahinga, natutunaw kapag nananatiling centered ang masculine. Hindi nahuhulog ang babae dahil sa effort, hindi rin dahil sa sweetness. Nahuhulog siya sa presence na ramdam niya kahit wala kang ginagawa. Ang tunay na imprint ay hindi galing sa itsura, kundi sa stability na hindi niya makuha sa iba. Lalaking hindi natitinag, yan ang hindi niya malilimutan. Ngayon, handa ka na ba sa susunod na malaking shift?
Kung akala mo naiintindihan mo na kung paano nagiging emotionally addicted ang babae, hindi pa yan, may mas malalim pa. Technique number 5, ang punto kung saan nagbabago ang dynamics, kung saan ang babae mismo ang nag-iisip, naghahanap, at hindi makawala sa emotional na connection. Kung gusto mong maintindihan kung paano nangyayari yan, ituloy mo ang part 2 dito na magsisimula ang totoong laro. Bago ka matuto ng kahit anong teknik, kailangan mo munang bitawan ang mga ilusyon na matagal mo nang pinaniniwalaan. Hindi tungkol sa right message, hindi tungkol sa right timing, hindi tungkol sa right words, at hindi rin tungkol sa perfect posture. Yan ang trap ng mga batang lalaki. Iniisip nila na kapag tama ang script, tama ang timing, o tama ang kilos nila, magbabago ang resulta. Pero ito ang emotional truth. Ang mga bata naghahabol ng understanding. Ang mga mature na lalaki hindi na nagpapaliwanag. Bakit? Kasi ang mature masculine energy ay isang sariling mundo, hindi lumalapit para patunayan ang sarili, hindi umaasa sa validation, at hindi natitinag sa opinyon ng iba. Kapag nakuha mo ang mindset na ito, mas magiging madali ang lahat ng susunod na techniques kasi magsisimula ka na sa pinakamahalagang foundation. Ikaw ang sentro, hindi ang reaksyon niya.